Whew! Yo, what's up mga kabulol? So, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Araw ng linggo ngayon, Blessed Sunday po sa lahat. So, napakalabig ngayon dito sa South Korea guys. Tignan nyo, talagang ang kapal ng suot ko ngayon. Dalawa na yung medyas na suot ko. Tapos, tawag dito, tatlo yung suot nating pantaas. Tsaka nakabonnet pa tayo. Hindi na kaya yung lamig talaga. So, kumusta guys? Nakikita nyo naman sa likod ko, puro factory. So, naglakad-lakad ako guys. Usually na nakikita nyo sa mga videos na ginagawa natin. Talagang napakalamig. So, wala kaming pasok kaya naisipan ko maglakad-lakad. So, anyway, kumusta na mga ka-EPS, mga solid kabulol, madam, sir, kapatid, kabayan, kaibigan. So, kumusta na? Lalong-lalo na sa mga solid viewers ko dyan na nag-aabang sa mga videos na gagawin natin o i-upload natin. So, kumusta na? Alam ko yung iba sa inyo talaga pinalad, yung iba sa inyo hindi pinalad, which is part na po ng buhay natin yan. Ang pag-apply sa South Korea, isang napakalaking sugal. Sabi nga ng karamihan, pwede kang matalo, pwede kang manalo. Sa sugal, pag natatalo ka, pwede ka nang huminto. Pero sa tunay na buhay, pag natatalo na tayo, hindi tayo pwedeng huminto. Bagkus mas dapat lalo tayong ganahan kapag nadadapa tayo. Pag nadadapa tayo, nabubulol man si kabulol dahil sobrang lamig at saka literal na nabubulol talaga tayo. So I mean pag nadadapa tayo, ilang beses man alam ko tatayo at tatayo pa rin tayo kasi kung gusto natin ng pagbabago sa buhay natin uumpisahan natin yan sa sarili natin. Hindi ng iba, di ba? Kung may magbabago sa buhay mo, mag-uumpisa rin yun sa'yo, di ba? Hindi pwedeng ibang tao ang gagawa nun para sa atin. So, well, anyway, ang topic natin sa video to guys. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo para makarelate na naman po kayo. Dahil napakarami na naman po ng mga kababayan natin, lalo-lalo na sa mga baguhan na kakadating lang dito. So, yung fresh na wala pang background o experience sa ibang bansa sa pag-abroad. So, ngayon, dumating yung mga kababayan natin dito, nakakarinig o nakakabasa ako ng mga comment na gustong magpa-release. Alam ko, langid na yun sa kaalaman po ninyo, alam naman ng lahat yun. Gusto kagad magpa-release, wala pang alien card, nagpapa-release. Yung iba naman ng katwiran, mahirap daw po yung trabaho, hindi nila kaya, demonyo yung amo. Yung iba naman na common na nababasa natin na naririnig din natin sa mga iba't ibang social media, na mga group sa patungkol sa EPS, yung mga kasamaan daw nila na naabutan, kahit Pinoy, napakapangit ng ugali, ang hirap pakisamaan, kala mo kung sino. Yung iba naman ay delikado daw, yung iba naman daw ay hindi nagbabayad ng overtime, yung iba naman daw po walang pasok, mahina yung company, yung iba naman daw po ay minumura, yung iba naman po ay nagkakasakit. Samot-sari na po mga kadahilanan ng naririnig din natin. Pero syempre, hindi naman tayo pwedeng manghusga kagad. Hindi naman po tayo pwedeng mag-base dun sa isang istorya lang. Kailangan alaman din natin kung ano yung punot dulo, bakit nagkaganon, hindi ba? So in short, sa madaling salita guys, ito para po sa mga aspirant po to, sa mga bagong dating dito. O ikaw, baka isang araw nandito ka na rin. Alam nyo guys, literal sa atin, lalo na sa mga baguhan, ang pagiging tamad. Pasensya na po sa term pero kailangan ko pong sabihin po to sa video ko. Dahil ito po yung totoo, maging practical lang po tayo, magpakatotoo lang po tayo. Huwag po natin lokohin yung mga sarili natin. May mga kabataan talaga, dahil bata kasi usually napipili na select ngayon, mga edad na 25, yung bagong dating na Nepal na kasama namin, 25 years old pa lang siya. So, yung iba, 30, pababa, yon. So, ang mga kabataan na bagong dating ngayon dito sa South Korea, parang ang hirap mag-adjust sa kanila. Yung ang mag-a-adjust yung mga naabutan nila, kaysa sila yung mag-a-adjust sa naabutan nila. Parang naging baligtad. At ang karamihan kasi guys, yan ang nagiging problema ng mga baguhan dito sa larangan ng pag-iibang bansa, lalo na yung trabaho dito sa South Korea na naabutan nila. Bago ang lahat, hindi po tayo professional, disclaimer lamang po hindi ko po tinataas yung sarili ko. Pero ito po ay base lamang po sa sarili kong obserbasyon at sarili kong opinion. Alam nyo guys, yung salitang tamad, para sa akin sakit yan di ba? Nakakaawa yan guys. Kumbaga parang, alam mo yung sirang kamatis tapos isasama mo sa mga hindi nasirang kamatis. Maaawa yung mga iba masisira din kalaunan. Parang ganun lang po. Alam nyo guys, yung pagiging tamad, kaya nasabi kong pagiging sakit yan. Ang pagiging tamad, doon na pumapasok yung parang, ganito kasi yun guys May mga bago dito sa South Korea.
Kung bakit ko nasabi ang pagiging tamad, parang sakit yan. Dahil nakakawa talaga yan. Kasi yung mga naabutan nila, parang inihikayat o nai-impluwensyan sila sa mga ganong pag-uugali ng mga bago. So kailangan dapat yung mga matatagal na rito, kailangan sila yung matatagal na, sila yung gamay na yung trabaho, kailangan talaga panindigan nila kung ano yung nakasanayan nila. Hindi yung makikisama sila sa pakikisama, iniintindi nila yung bago, hanggang sa makalimot sila na sila na pala ang sumusunod dun sa mga baguhan. Ito po'y wala naman pong ano to ha, para lamang po to sa mga malawak ang pangunawa. So ito po yung ibig ko sabihin para mas maunawaan po ninyo. Ang mga baguhan kasi dito, ito example ko para mas maunawaan po ninyo, no. Halimbawa naghahalo kayo ng semento, pareho kayo nagtatrabaho. Ikaw mason ka, tapos labor yung kasama mo. Ihalin tulad ko lang dito, no. Tapos sasabihin mo sa labor mo na nanghahalo ng semento, maghalo ka ng isang supot na semento. Tapos sabihin mo kung ilang timba ng buhangin, ialuhin niya. Tapos sabihin mo sa kanya, pag kulang yung tubig, dagdagan niya. Ganun yun. No? Tapos nagtatrabaho na kayo, ngayon yung labor, ikaw na labor, alam mo nang kulang na yung tubig. Alam mo nang dry na talaga. Kumbaga, hindi maaari o hindi siya magsilbi, parang ganun ba. Ngayon, dahil walang sinabi sa iyo yung mason mo, hindi mo dadagdagan ng tubig, di ba? So, isa na yon. O halimbawa, may pinupukpok ka. Ngayon, yung pinupukpok mo man kahoy, pinupukpok mo para bumaon yung pako, na-crack na yung kahoy. Kumbaga nahati na. Ngayon, dahil walang sinabi sa iyo yung mason mo na alisin mo yung pako, sabi niya lang sa'yo, pukpukin mo. Pinukpok mo kahit nasira. So, gets niyo ba kung ano yung punto? So, yung mga bago dito, guys, kahit alam nila na mali o parang may hindi tama sa ginagawa nila, hindi nila ginagawa yung best nila. Hindi sila nag-e-effort para gawin yun, para ayusin yun. Bagkus, mas lalong lalala, mas lalong nasisira yung trabaho. Na dapat, ang tinatawag dun, common sense. Kung may common sense ka, dapat, alam mo yun, di ba? So, sa mga baguhan, yun yung nakikita kong problema kahit sana naman larangan, di ba? So, dahil ayaw nila yung trabaho kasi, in the first place, kaya hindi sila nag-e-effort, parang tamlay sila pagpasok sa trabaho. Tapos, pag nasita, sila pa yung galit, di ba? So, ikaw na matatagal na, siyempre parang buwisit sa yun, di ba? So, common sense naman yun, di ba? Hindi naman sa lahat ng bagay kasi sinasabi mo kung ano yung gagawin ng bago. Kung minor lang naman na ganun, mayroon siyang instinct, alam niya ang gagawin niya. So, ayan ang problema sa mga baguhan dito. Kaya minsan nasasabi nila yung naabutan nila, ay, kesyo mayabang na, matataas na, kala mo pagmamanahan na ng kumpanya. Dahil hindi sila yung may mali. Ang may mali sila yung mga bago. Kasi ayaw nilang i-correct, ayaw nilang itama. Kasi bakit? Alam nyo, yan ang nakaugalian nila sa Pilipinas. Hindi sila dumaan sa trabahong mahirap, mabigat. Kaya para sa kanila, konting hirap lang, konting sakit lang ng likod, umaayaw na, nagre-reklamo na. Alam nyo yun? Tapos yung mga kasama nilang mga matatagal na pinagdaanan nila yun, alam nilang ganun kahirap yung trabaho, hindi sila nagre-reklamo. Bagkus tinitiis nila. Pero yung iba na wala pang isang taon, ilang months pa lang, 6 o 8 months, konting sakit lang ng balakang, ipangangalandakan sa lahat ng mga kasama niya na, ay, ang sakit ng ganito ko. Aminin natin guys, hindi lang dito sa South Korea, maraming taong ganyan. So, di ba, ikaw na matagal, marinig mo yung ganun reklamo, na wala pa siya sa kalingkingan ng pinagdaanan mo. Hindi ba parang pangit pakinggan para sa iyo ang dating yun? Ano sa tingin niya sa mga kasamaan niya? Sila, hindi nagrereklamo, ang ibig sabihin nun, sila hindi masakit yung pakiramdam, hindi sila napapagod, hindi sila naiinis, hindi sila nai-stress sa trabaho, o umiinit yung ulo, di ba? So, parang sila lang yung may karapatan na magsabi ng gano'n. May mga taong gano'n na, which is, di ba, ang pangit kasama sa trabaho yung gano'n. Tapos kapag sinita mo, ikaw pa yung mag-a-adjust kung ano yung term na gagamitin mo para hindi siya ma-open sa pagkakamali o sa ginawa niya. So, di ba, nagigets nyo yun? Tapos, sasabihin nila, ang taas ng pangarap nila, mahirap daw sa Pilipinas, mahirap daw yung buhay nila, gusto daw nilang magkaroon ng bahay, sasakyan, marangyang kabuhayan. Pero ang tanong, ayaw nilang maghirap. Gusto ba nilang ganun ng magiging buhay nila na marangya kung hindi nila pagdadahanan yung ganun? So sana guys, sa mga nakakapanood nito, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, sa Pilipinas pa lang,
3D job na yung sinasabi dito. So, hindi ko na kailangan explain ano yung meaning ng 3D job. Di ba? So, mahirap talaga ang trabaho rito. Hindi magbibigay ang South Korea ng malaking sahod sa mga kagaya nating foreigner kung baliwala lang po yung aabutan natin na trabaho rito. Sana sila-sila na lang. Kung bakit yung mga ibang nationality nila rito na kagaya nilang mga Koreano na talaga citizen na rito, ayaw nila rin ng ganun trabaho. Gawa ng kumukupa yung gobyerno nila para lamang sa ibang bansa na magtrabaho rito dahil sa kadahilanan, napakahirap ng trabaho, inaayawan din ng mga Koreano po yun. So sana dyan pa lang sa Pilipinas, kung ang trabaho mo, nagtrabaho ka sa SM, nagtrabaho ka sa mall, na sanay ka sa aircon, sanay ka sa office, sanay ka sa napaka-decenting uniform, napaka-planchado, ay hindi nalulukot. So huwag ka mag-apply dito sa South Korea. Huwag kayong mag-apply dito. Kung nagre-reklamo kayo sa proseso, nagre-reklamo kayo sa exam, ang hirap ng exam, wala naman wala naman po nagpupumilit sa inyo o namimilit sa inyo na mag-apply kayo at magtrabaho kayo rito. Tapos pagdating nyo rito, sasabihin nyo, ay, buti sana nakita ko kagad tong company at di sana hindi ako pumirma. May mga taong gano'n na sinasabi, nagsisisi kung alam lang nila daw na ganito papatakan nila, di sana hindi daw sila pumirma ng kontrata. Alam nyo po yon. Sa buhay kasi guys, alam natin, hindi naman kasi padalian yan na makarating o makapunta doon sa hinahangad nating buhay. Alam nyo ba yon? At sa mga kabataan ngayon, na taong tamad, isa lang nasa mindset ng mga yan. Ayaw nila mahirap na trabaho pero gusto nilang kumita ng malaki. Alam nyo, ito lang may papayo ko sa iyo sa mga taong tamad. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag po magagalit. Tama kayo. Tawag dito, ipagpatuloy nyo yung ganyang pagiging tamad ninyo. Dahil alam nyo bakit? Oo, tama nga kayo. Magiging madali sa ngayon sa inyo, sa buhay nyo. Pero ang tanong, pagka nagkaedad na kayo, kalaunan, din nyo mararanasan ng hirap. Kumbaga, sarap ngayon, hirap later. Parang pay now, parang tawag dito, yung pag bumibili ka ng bahay, di ba? Pwede mo nang tirahan, pay later. Own now, pay later, di ba? Use now, pay later. Study now, pay later. Parang ganun po ang magiging buhay po ninyo. Kaya sana paniwalaan yung sinasabi ko, di baling abang bata ka, danasan mo yung hirap. At nang pagdating ng araw o oras, may edad ka na, ma-enjoy mo yung buhay na tinatawag na retirement. Di ba? So, ganun lang po guys. Hindi po ako nagmamagaling dito. Kumbaga, sinasabi ko lamang po kung ano po yung katotohanan na nangyayari. Parang tulad ko guys, hinamak ako noon, inusgahan ako noon. So, mai-share ko lamang din po para sa lahat, para sa kalaman lang po ng lahat. Ako, nung nag-asawa ako, hindi ako gumraduate ng college. Undergraduate ako ng college. First year college lang ako hanggang second year per semester. Nag-asawa ako sa edad na 20 years old. Tapos yung asawa ko 19 years old. So sa madaling salita, kaya kami nagsama dahil nabuntis ko po yung asawa ko sa edad na 19 at 20 ako. So di ba ang bata namin nagkanak. Lahat ng mga diskriminasyon, paninira, panghamak, binigay na po sa amin, naranasan ko na. Kasi wala daw kami maaarating sa buhay, bata kami, hindi kami nakapagtapos. Hindi rin ganun kaganda yung family background ko. Talagang mahirap lang kami sa daga. Kumbaga, yun ang parang elaboration na masasabi ko ng words sa inyo. Talagang mahirap ang buhay namin noon. Dahil broken family ako, wala akong nakalakiang ama. Yung nanay ko naman busy na hindi kami naaruga. Laking lola lang ako. Diba? Sabi nila, nabuntis yung asawa ko ng maaga, maghihirap kami. Pero ngayon, napagtanto ko guys, alam nyo ba, mas maganda pala na habang bata ka, mag-anak ka na. Hindi po ito para sa lahat, no? Kasi case to case base po yan. Nasa sitwasyon po yan. Nasa mindset ng mga tao yan. So para sa akin, naging maganda. Bakit alam nyo? Kasi alam nyo guys, ngayon sa edad ko, magpo-40 na ako next year. Yung anak ko, magto-20 na rin siya. So in short guys, alos kalahati ng edad ko yung anak ko ngayon. 40 na siya, nasa na siya, second year college na siya. Second year college na dapat na siya, fourth year college na siya. Kumbaga kung nawala lang yung K-12, alam nyo yun. So ngayon, second year college na siya kasi tama ba yung calculation ko? K-12 ba? Dapat fourth year college na pala siya kung tutuusin talaga. Kasi nga, nag-additional ng 2 years. So yun nga, sa edad kong yun, pagdating ko ng around 50, or 60, hindi na ako nagpapaaral ng anak. Sa edad ko na ilang taon na lang bibilangin niya, 2 years na lang mahigit, matatapos na siya sa kolehiyo. Ay ang edad ko, magpa-40 pa lang ako, baka by 45, wala na akong pinapaaral ng kolehiyo.
saglit na lang kaya ko nang i-budget yung bunso kong babaeng anak. So, di ba, sa edad kong yun, na 45 years old o 43 years old, 2 years na lang yung hinihintay o binubuo ng anak ko, tapos na siya sa kanyang course na marine engineer, seaman yun guys. So, wala na akong iniisip na papaaralin, wala na akong iniisip na mabigat na responsibilidad. Alam niyo yun? So, ngayon ko napagtanto na mabuti rin pala maganda. Kaysa sa mag-anak ka edad 30, so mag-20 yung anak mo yun, 50 ka na. So, pag 50 ka na, yung 20 na anak mo yun, nasa college pa yun, hindi pa yun graduate. Kung gusto mo mapatapos ng pag-aaral yung anak mo o kung madami ka sunod-sunod, edi 60 ka na. Hanggang 65 ka na, nagtatrabaho ka pa dahil may pinapaaral ka pa, may obligasyon ka pa. So, hindi ba? Mas parang mahirap. Parang ganun lang ang buhay, guys. Sa mga kabataan ngayon na tamad, na laging iniisip kung paano mapadali yung trabaho sa pamamagitan ng kahit wala sa ayos, wala sa hulog yung ginagawa nila. Laging ganyan eh. Yung araw-araw mo sinasabihan kung ano yung gagawin nila, parang hindi tumatatak sa utak nila yung ginagawa nila eh. Kailangan mong turuan kahit sa isang napakalit lang na detalye. Kailangan ituro mo pa sa kanila na dapat sila mismo alam nila yun. Kasi kung talagang sincere sila sa trabaho nila, gusto nila ang ginagawa nila, magkakaroon niya ng effort eh, di ba? Aalamin nila kung paano. Pero hindi eh. Talagang kailangan talaga ituro mo sa kanila kahit sa pinakamadaling sitwasyon ng trabaho nila. Kasi nga hindi umaandar yung utak nila sa harap nila kung ano man yung trabaho na ginagawa nila. Kaya sakit yan yung pagiging tamad. Isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming hindi umaasenso. Nasa harapan mo na, nandyan na yung oportunidad. Kaya masasabi ko talaga guys, iba rin talaga yung pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. Iba yung naituro sa atin ng mga magulang natin. Dahil pag nagka-edad ka na, tumanda ka na, mahirap nang putulin kung ano man yung nakugalian mo, nakasanayan mo sa araw-araw. Kaya lagi ko sinasabi, pinapaalala sa mga kasama ko, sa mga viewers na nanonood, sa mga aspirant na EPS, pag nandito na kayo sa South Korea, huwag niyo sanang kalimutan. Wala na kayo sa bansa natin. Wala po kayo sa Pilipinas. Wala kayo sa bahay nyo, wala kayo sa lugar nyo. Wala kayo sa bahay nyo. Lalong-lalo na walang tutulong sa inyo rito para sagipin kayo, para tulungan kayo kung ano man yung pinagdadaanan nyo rito. Kayo at kayo lang at saka yung mga kasama nyo dito na mga Pilipino na umaantabay sa inyo. Sila lang ang maaasahan po natin. Kaya kailan kayo magigising sa katotohanan na akala nyo nasa Pilipinas pa kayo may gumagawa ng mga bagay na dapat kayo ang gumagawa. So sana mapaabot ko po sa inyo tong mensahe na to, para po sa inyo to, hindi po para sa amin o hindi po para sa akin to, para po sa inyo. Talagang ganyan, kailangan natin maghirap bago tayo makaramdam o makamit yung sarap na buhay na hinahangad natin. Ganyan talaga, mas maaga yung abang bata kayo, magsipag kayo, kumayod kayo, galingan nyo, pagbutihan nyo. At nang sa ganun, pag uwi nyo ng Pilipinas, hindi na kailangan mangamuhan, magpakahirap pa sa trabaho, magpakakuba. Planuhan nyo yung future nyo, magplano kayo ng age nyo kung kailan kayo magre-retired. Hindi yung puro na lang iniisip nyo, abang may panahon ka pa, abang bata ka pa, gumala ka na, abang may oras ka pa. Maling-mali yun guys. Kaya nga abang may oras ka na, pwede naman pagsabayin yung nagsisipag ka, tapos nag-enjoy ka at the same time sa buhay mo. Hindi ba? Sabi nga nila, masarap maghanap buhay, pero mas masarap mabuhay. So, ganun lang po yun guys ha. So, sana mapaabot ko po sa inyo to. Sa mga EPS aspirant na nanonood, sa mga solid viewers dyan, sa mga solid kabul ko dyan, shoutout po sa inyo lahat. Hindi man ako nakakapag-shoutout sa inyo ng name by name, pero alam nyo kung sino kayo, mabuhay po tayo lahat. At maraming salamat na naman sa isa na namang kwento ng buhay ko o buhay natin na naibahagi ko po sa inyo. So sana nakatulong kahit papano. So shoutout po, palike naman po ng video to kung nagustuhan yung video ko guys. At mag-comment lamang po kayo sa may mga katanungan at sasagutin natin yan sa abot natin makakaya. Again, ito po muli si Christoph TV Channel, buhay abroad dito sa bansang South Korea. So, annyeonghaseyo guys, Merry Christmas po in advance and Happy New Year. Uwi na tayo guys.